Malamang narinig mo na ang kanyang pangalan, sino, saan at kailan. Ang nag-iisang kasagutan, malamang narinig mo na ang istorya kung paano ang pag-ibig hindi ka iniwang mag-isa, kung paano ang lahat ng problema ay pinatumba gamit ang dalawang mahiwagang salitang mahal kita. Oo, mahal ka niya. Wala nang paligoy-ligoy pa. Kahit ang mga sarili na magtugma-tugma, ang dila ay pumapalipit na sa pagwika, mahal ka niya. Ito ang katotohanan. Ito ang simpleng katotohanan na walang hangganan, kapatid. Kaya kung nalulungkot ka dahil iniisip mong nag-iisa ka, nagkakamali ka. Dahil meron kang siya. Meron kang siya na aalalay sa'yo sa tuwing naliligaw ka ng landas. Meron kang siya na gagabay sa'yo kapag pakiramdam mong parang pasan mo ang mundo. At meron kang siya na mananatili sa tabi mo. Siya ang dapat na makilala mo, hindi lang sa kung ano ang alam mo, kilalanin mo siya ng sobra at alalahanin mo kung paano niya tayo niligtas. Naaalala pa ba yung mga panong hindi mo na kaya, pero agad niyang hinawakan yung kamay mo para iahon sa problemang kinasusubsoban mo? Naaalala pa ba yung mga panahong parang ikaw lang mag-isa, pero niyakap ka niya, pinaramdam niya sa'yo na sa mundong ito hindi ka nag-iisa dahil meron kang siya? Siya ang umiintindi sa iyo kapag hindi ka iintindihan ng lahat. Siya ang pumipili sa iyo kapag ayaw ka ng lahat. Maraming beses ka na niyang pinili, maraming beses na niyang iningatan, at maraming beses na niyang pinaramdam na mahal ka niya. Pwede bang siya naman ang piliin mo? Pwede bang salita niya naman ang aralin mo? Sinasabi ko ito hindi para pilitin kayo. Sinasabi ko ito dahil ito ang pinapahiwatig ni Hesukristo. Napiliin natin ang kabutihan kaysa sa kasamaan. Piliin natin ang tama at alam nating totoo dahil ito ang magiging sandata mo. Kapatid, nakita mo ba ang suot ng mga kabataan? Dahil kung ano ang uso, yun ang sinusunod nyo. Kapatid, masyado ka nang dinadala ng panahon, kaya hindi mo na madala ang kagustuhan ng ating Panginoon. Kapatid, lagi mo tatandaan na kung ano ang uso sa world ay hindi uso sa Lord. Karamihan ngayon, lagi nating inaalala ang mga alalahanin. Nawawalan na tayo ng pananampalataya. Alalahanin mong buhay ng Diyos ang itinaya upang tayo ay maging malaya. Marami ng senyales na dumadating, kaya huwag ka nang magtaka dahil lahat ng nangyayari ay nakasulat sa propesiya. Kaya ikaw, ako, lahat tayo, maging handa pati mga puso nyo. Gamitin mo sa mabuting bagay ang pinagkaloob sa iyong buhay. Maging handa tayo dahil hindi natin alam ang oras at panahon ng pagdating ng ating Panginoon.